Alam ko, pero nagdidistansya ako. Kasi retired na ako eh. At kung magsalita man ako, wala na rin ako mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa syudad mo, nasusunod. Kung hindi mo na kayang wala ka na niyan, tahimik ka na lang. Pero bumabalik sila. Pati sa syudad nyo. Mr. President, walang duda ho na legacy niyo yung at napagtagumpayan niyo yung war on drugs, yung mga narco-politicians, yung mga uniforms na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Naniniwala ba kayo na bumalik na naman sila ngayon sa lipunan? Alam ko, pero nagdidistansya ako. Kasi retired na ako eh. At kung magsalita man ako, wala na rin ako mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa syudad mo, nasusunod. Kung hindi mo na kayang wala ka na niyan, tahimik ka na lang. Pero bumabalik sila. Pati sa syudad nyo. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na, look, pagka nakaupo dyan sa City Hall, Duterte, either anak ko, o huwag din nyo kaming hiyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor na babae, mayor na lalaki, papalitan lang naman sila dyan sa syudad, na hindi ako makialam. Kasi ipapahiya ninyo yung legacy ko na peaceful na kasi ang Davao. Huwag na ninyong kasi hindi ako papayag. Ngayon, malapit lang naman election 3 years. Tatakbo ako ng mayor. Mauubos kayo. Tingnan niyo. Putang ina niya. Thank you. Ano to? Pang-president, bababa ako ng mayor. Day 1, putang ina. Either you swim or you run. I do not give a shit. Get out of Davao or you die. Yan lang naman anong guwahe alam nila. Ayaw rin na sabihin dyan sa Congress kasi it would be maybe inappropriate. Pero para sa akin, pangkaprangkahan tao, wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong kriminal, hindi mo madala ng drama na the rule of law. Thank you, sir. Hindi nakakaintindi niya. Buti sana kung kinakausap mo yung rule of law, naiintindihan nila. Putang ina, alam yung rule of law. Rule of the money yan sila. And the rule of violence. The only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mo, Adre, gagawain ko sa iyo. Pag hinold up mo isang pamilya, ni-rape mo, tapos pinatay mo, masiguro, nung mayor ako, hahanapin kita, papatayin kita. Hindi ko naman tinago sa Pilipinas yan. Paski nung na-presidente ako. Walang kwenta dito. I mean, it could cost maybe my life someday. Kasi yung pinatay ko, medyo nag-ano rin yun. May galit rin yun sila sa akin. Pero, sige, ano tayo, total, matanda na rin ako. Basta, yung sinabi ko,
Nung tumakbo ako ng mayor at tumakbo ako ng presidente, stop the fucking drugs kasi talagang yayariin ko kayo. Nung na-presidente, marami. Kaya sinabi, hindi ako nagbiro no yung manway na puno talaga yan. Yung hindi naniwala, sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nagkakaroon ng spasm dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Pag magtakbo ako uli, alam hindi naman ako takbo. Maski magtakbo lang ako ng mayor, ubos kayo. Alam itong mga putang inan to. Alam mo kung bakit? Alam itong mga kriminal, ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo ano? Baril. Alam mo malakas loob nila? Civilian, walang baril. Akitin nila ng bahay, walang mga baril. Hold upin nila, walang mga baril. Pero bigyan mo lahat ng baril. Di magkalma tayong lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindig para talaga kayo. Kasi ako naman, peace-loving ako. I follow the Ten Commandments. I give importance to every command niyang utos ng Diyos. Pero lang yung thou shalt not commit. Mukhang hindi ko nasunod yan. Wala kang parusa. Yun naman sinabi ng Diyos na, ito, kumamin. Pag hindi nyo sinunod, ganunin ko kayo. Wala man. Yun, 10 commandments. Tapos tayo nakikinig, so, pero kung sinabi ng Diyos na, ito yung commandments ko. Sundin ninyo pag papatayin ko kayo. Datitino itong mundong ito. Yan ang mahirap. Kasi, hindi ko sabihin na ang solusyon patayan. Pero ang anok isa itong criminal, society and criminal, malakas loob itong mga animal na to kasi may hawak nila ang baril. Tapos alam nila yung mga civilian, the ordinary civilian, hindi talaga makipagpatayan yan. At ang ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapin mo pa yung mga babae, tapos i-rape mo pa, o lalo na patayin mo. Nung mayor ako, presidente ako, hindi kita talaga bubuhayin. Tapos sabihin na, rule of law, hanggang kailan? Putang ina, hanggang ngayon, nung fiscal pa ako, hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nakapending pa. Natapos na lang ako pagka-fiscal, naging mayor na lang ako, naging presidente na lang ako. Putang ina yung mga kaso. Alam mo kasi pagka may pera, lalo yung mga drugista, they can afford lawyers. And they can delay and delay the case until kingdom come, until you rot waiting for justice. Yan ang totoo dyan. Ayaw ko sa Amerika, I would not attempt to compare my country with
Wala akong pakialam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera, at tapos wala kang follow-up. Yung mga mayaman na mga agrabyado, they can finance the police operation and they can get justice forthwith, maybe immediately. Pero ordinaryong taong hinold up o pinatay mo, wala na yun. Kaya, magprangkahan, sabihin, alam ko maraming pipiyak dito. Kung makinig ako sa inyong mga ulul kayo, walang mangyari sa bayan din. Kung nakinig ako dito sa rule of law, mga ganon, walang mangyari sa Davao. Hanggang ngayon, Davao will be crawling and maybe rotting. So, mamili kayo. No, presidente ako, nabi ko, lalo ng mga foreigners, anak ka ng but what divine right na pupunta ka dito sa bayan ko, then you fuck with drugs and kill my people. Bakit kila? Bigyan mo ako isang rason bakit kita bubuhayin. Lecture ka. Tangin. Bigyan mo akong rason. Kriminal ka. Durugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga bata. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Ay, sabihin mo, yung due process, hanggang kailan ako maghintay. Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na lang ako yung kaso. Alam ninyo, alam ng Pilipino, ganon ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Nakaprang ka lang. Kung makapagbayad ng abogado yan, wala. Postpone dito, postpone doon hanggang ultimately surrender yung complainant. Sir, Lalo na yung walang pera. next question. Sino pa? MJ? Patay rin. Same answer. Sir, may gabi. Oh. Kaya nga.